Boker Tov. That is good morning in Hebrew. Welcome, Shalom, to the message for today entitled True Vision and True Blindness. Speaking about our spiritual vision and our spiritual blindness ng mga tao po. True vision and true blindness. Ang babasahin po natin ay sa John 9:35 to 41 at yun ang gagamitin nating springboard for our discussion for the message for today entitled True Vision and True Blindness. No? So while waiting for others to log in for the FB Live message, let me take this opportunity again to present to you the gospel of our salvation, ang good news, ang magandang balita ng kaligtasan, good news, Ebanghelyo, Euangelio, you means good and Angelion means message or good message. Ang gospel po ay ito po yung work and person of Jesus Christ. Doon talaga siya nagsisentro, the work and person of Jesus Christ, kasi si Jesus Christ po ang ating salvation. Siya yung pinadala ng kanyang Ama upang iligtas tayo. Saan tayo ililigtas? Siyempre, dapat nating malaman ang ating sitwasyon, ang bad news, bago natin ma-appreciate ang good news or gospel. Ang bad news po ay ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng God. That is Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Dahil dito, tayo po ay nahiwalay sa ang ating relasyon sa God, na dati tayo may magandang relasyon sa God dahil sa ating kasalanan na nakomit ni Adam at namana natin, at the same time yung mga kasalanan na nakomit natin while we are in the sinful nature, ayun ang naghiwalay sa atin sa God. Bakit tayo nahiwalay sa God? Kasi ang attribute po ng God ay, isang attribute ng God ay holy, at ito po ay dinescribe sa Isaiah 6 na holy, holy, holy. Ibig po sabihin ng holy ay siya ay mataas sa atin, malayo, at wala pong kasalanan na makalapit sa kanya. So tayong mga tao ay nagkasala at makasalanan, kaya tayo nahiwalay sa God. At ang masamang balita pa niyan ay talagang kaaway tayo ng God. Not all persons are sons of God. We're all creation of God, but not all persons are sons or children of God. No? Kasi nahiwalay nga yung relationship dahil sa ating mga kasalanan. So kailangan po ma-reconcile yung relationship na yan. At ang solusyon niyan ay hindi kaya nagagawin ng mga tao. Marami pong nag-attempt through religion, philosophy, good works, etc. na paraanan upang makalapit ang tao sa God. But hindi kaya kasi ang talagang God ay holy, walang makalapit sa kanya na kasalanan. Kaya ang solusyon ng God ay pinadala niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Kaya ang gospel is about the work and person of Jesus Christ. Dapat alam natin kung sino si Jesus Christ. Siya ay God na nag-incarnate, nagkatawang tao. Kasi kailangan po ang ating Savior ay both God and man. Hindi po, wala pong tao na makakaligtas ng kapwa-tao. Kailangan siyang man, kailangan siyang God. At si Jesus Christ din ay God ay nagkatawang tao kasi gusto niyang dumamay at maintindihan niya ang proseso ng magiging isang tao. So siya yung gumawa ng dalawang obedience, yung active obedience niya, sinunod niya lahat ng batas so that he can have the perfect righteousness na makapasa sa God, sa requirement ng God. At yung righteousness na yan or katuwiran na yan ay dapat mapapunta sa atin by invitation, by our belief, by our faith. At ang ating mga kasalanan ay dapat ding mapapunta sa Kanya kasi siya lang ang magbayad sa ating kasalanan. Kasi kung hindi tayo makabayad sa ating kasalanan, we'll spend eternity in hell, no? Na nandun po maghihirap, napakadilim, sulfuric, at may apoy at may uod na hindi namamatay. So we're also saved from the power of sin. Kaya tayo po naniniwala na tayo po ay nakakagawa din mabuti when we are regenerated by God. So yung mga ginawa ni Jesus Christ ay mapunta lamang sa atin yan by one channel, that is faith.
At grace lahat yan. It is all by grace of God. That is the good news. Kailangan natin mag-repent sa ating makasalanan. At kasi tayo po ay talagang makasalanan, kailangan natin mag-repent and ask God na makalapit tayo sa Kanya, lumapit tayo sa Kanya, magsisi sa kasalanan at lumapit sa Kanya upang tayo po ay ma-reconcile. Katulad ng prodigal son, siya lumayo, ngunit siya ay nagbalik at sinalubong siya ng kanyang ama. Kailangan din natin magbalik, the same time, mahanap tayo ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng reconciliation. Yun po ang magandang balita ng kaligtasan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yan po ang good news or the gospel. So sa umagang po ito, ang ating pong tatalakayin ay about the true vision and true blindness. Ano ba talaga yung tunay na kaalaman ng vision natin? Nakikita ba talaga natin yung tunay na pagpapala, tunay ng ginawa ni Jesus Christ, at tayo ba ay di ba bulag sa ating mga kasalanan? O, yan po ang ating talakayan niya. So babasahin ko po yung verse 9:35 to 41. Pero dito po ay makikita natin na ito pong 35 to 31 ay yun yung parang pinaka-final na ito, kasi nakita ulit si Jesus Christ at yung kanyang isang taong pinagaling, bulag since birth. Pinagaling niya, at itong tao na to ay tinanong-nanong ng mga Pariseo, the religious leaders of Jesus' time, at siya po ay in-outcast or tinanggal na hindi na siya pwedeng pumasok sa mga sinagoga at sa templo. Ang sinagoga po ay parang mga churches yan sa kapanahonan nila. So, yun po ang ating basahin, at dito po natin sisimulan ang ating pong pagdidiscuss ng ano ba talaga ang true visions and true blindness. John 9:35 to 41. Okay. Siguro yung mga iba hahabol na lang, but we will thank God na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makarinig. Hahabol sila, o kung hindi man makahabol, sila po ay pwedeng manood sa mga susunod na mga panahon, kasi ipopost din natin ito sa Facebook, no? At probably sa YouTube. Okay? Let us begin. Boker Tov, that is good morning in Hebrew. Welcome to this message for today entitled True Vision and True Blindness. This is about the spiritual side ng ating pagkakilala o pagtingin sa ating blindness or vision. Mayroon talaga tayong spiritual vision at mayroon tayong spiritual blindness. Papasahin ko po yung John 9:35 to 41. At ito po ang gagamitin natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang situation po dito ay nagkita ulit si Jesus Christ at yung kanyang pinagaling na isang tao na bulag since birth, na alam ng in-outcast or kinas doon sa mga religious places. So, salamat muli sa Panginoon at ginamit itong panahon upang maipahayag po ang salita ng Diyos. Salamat din po sa mga manonood sa Golden City Tennis Club Bible Study Group na magamit itong online Bible study natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. At mayroon din iba na gustong makinig dito, magagamit din ito. Alam po natin ang Diyos ay gumagamit ng ibang kaparaanan upang ang kanyang mga salita ay mapapahayag. So, open your Bibles sa John 9 verse 35 to 41. Babasahin ko po ito. True visions and true blindness. Ang aking pong version sa aking Bible ay New King James Version. Alam po natin, ang Bible po sa English ay maraming pong version. Pare-pareho lang din yan, pero baka magtaka kayo kung iba yung mga words doon, pero ang context niyan ay pare-pareho lang. So, basahin ko po ang 35 to 41. Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" He answered and said, "Who is he, Lord, that I may believe in him?" And Jesus said to him, "You have both seen him,
and it is he who is talking with you. Then he said, Lord, I believe. And he worshiped him. And Jesus said, for judgment I have come into this world, and those who do not see may see, and that those who see may be made blind. Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him, are we blind also? Jesus said to them, if you were blind, you would have no sin. But now you say, we see, therefore your sin remains. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Lord, kami ay muling nagpapasalamat na ginamit mo tong isang sitwasyon upang kami, Lord, ay makabahagi ng mga salita. At alam po namin, Lord, na yung mga salita ay makapangyarihan ito, nanggaling sa iyo. Ito ay hindi babalik sa iyo na walang nagagawa sa mga buhay ng mga makikinig ito, Lord. Alam po namin na makikinig ay binigyan mo ng pagkakataon at pribileyo upang makarinig ng mga salita galing sa Biblia o sa kanilang pagbabasa ng Biblia. At ganoon din po, Lord, makikinig din po, Lord, sa iyong mga salita na ipapahayag ko, Lord. At gamitin mo po, Lord, ang banal na Espiritu. Siya po, Lord, ang magdadirect sa akin, sa aking mga sasabihin, magbabago sa mga salita na dadating sa mga puso't ng mga taong makikinig nito. I-bless mo rin po kami na makikinig at maintindihan namin na kami, Lord, ay kailangan namin ng tagapagligtas kasi kami ay makasalanan. At ang mga salita mo, Lord, ay makapangyarihan. Ito ay nagbibigay sa amin ng pananampalataya. Kung wala pa o nagbibigay namin sa amin ng more faith or nagbubunga ng aming pananampalataya. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. Magandang umaga sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat kasi tayo po ay nakakabasa ng salita diretso galing sa Biblia. Karamihan po sa atin ay hindi natin masyadong alam ang mga accounts about Jesus Christ. Yan din po siguro ang purpose na tayo po ay pinagbibigyan ng pagkakataon na babasahin natin ang salita galing sa Biblia at makikita natin ang true representation talaga galing sa Biblia. Kasi kung tayo po ay manonood ng iba't ibang mga kaparaanan ng pagsalita, baka hindi na yung true representation sa Bible. Although may mga effect din yung mga ibang paraan upang maipahayag po ang mga salita ng Diyos, pero tayo po ay magtatry tayo na ang ating pagre-represent, ang ating pagkukwento tungkol kay Jesus ay galing talaga sa Biblia. So isang purpose po siguro dito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay malalaman natin kung sino si Jesus Christ, no? At ano ang kanyang mga ginawa, kasi napakarami po kanyang ginawa at sabi nga ni John na kung isulat lahat yon, hindi magkasya ang lahat ng mga books na isulat tungkol kay Jesus, pero isinulat lamang ang mga importanteng bagay upang maintindihan natin na si Jesus Christ talaga ay Christ, the Messiah, at by believing in Him, we have eternal life. So ito po ay isang kwento tungkol po kay Jesus Christ na iyon pinagaling niya ang isang bulag since birth, no? At marami pong mga radical na mga ideas na lumabas dito. Ang ibig po sabihin ng radical ay parang iba sa mga paradigm. Sabi nga, mayroon ako narinig na isang kwento na revolutionary. Not rebellion, but revolutionary or radical. Radical, iba yung paradigm nung paano maligtas ng tao, paano sila magsamba sa panahon nila. Pumasok na si Jesus Christ. At halos lahat ng mga paradigm doon, yung kanilang nakasanayan ay binago. Ang kaya nga dito ay unang-una pa lang nung itong blind man since birth na nag-receive ng sight, nakita ni Jesus Christ na nandun yung blind man, no? Ang tabi ng mga disciples niya, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? So, ang una kagad tanong ng mga disipulo ni Jesus Christ, sino ang may kasalanan? Ito ba ang bulag o ang kanyang mga parents kung bakit siya ay nabulag? At ang sabi ni Jesus Christ, hindi siya or yung mga magulang niya ang cause ng pagkabulag niya. Although alam po natin yung tao nagkasala, yung mga magulang niya magkasala, pero yung hindi yung makasalanan ng tao na yan, ng bulag na yan, o yung nanay niya nag-cause ng pagkabulag, ang sabi ni Jesus Christ, neither this man nor his parents sinned, but that the work of God should be revealed in him. So sometimes, ginagamit po ni Jesus Christ ang mga sitwasyon
sa kapanahunan niya, sa kapanahunan na to upang ma-reveal po ang kanyang parang glory o kanyang purpose dito. So minsan hindi tayo pwede mag-judge kung ang situation ng isang tao ay napuntahan siya ng calamity o mga disaster o mga karamdaman. Hindi natin siya pwedeng i-judge na siya ay makasalanan kaya siya na limbulan or napuntahan ng mga bagyo o mga naghirap siya. Siya naghirap kasi parusa sa kanya yan. Kasi hindi natin alam ang God na may purpose diyan. So tayo mismo, kung tayo man ay mayroong mga karamdaman, tayo ay may mga misery or ano man, o on the positive side din, hindi din tayo pwedeng magyabang kung tayo ay binigyan ng yaman or kapangyarihan or katalinuhan. Kasi ang purpose lang po ng lahat, regardless kung negative side yan, misery or disaster or mga sakuna or mga karamdaman, on the positive side, kung ikaw binigyan ng resources or anumang katalinuhan, ang purpose po yan ay hindi para sa atin, kundi para po mag-glorify ang God at makita ang kanyang kabutihan. So dito po ay pinakita ni Jesus Christ na pagalingin ko itong tao na to upang ito po ay aking prototype o parang papakita ng aking glory ay nandito ako sa isang mission. So pinagalingan ni Jesus Christ, siya ay binigyan ng parang clay dito sa mata at sinabi niya, go wash in the pool of Siloam. At nung hinugasan nga ng bulag, siya ay nakakita. At the same time, ito yung nag-trigger ngayon na mga religious leaders sa kapanahunan ni Jesus Christ. Ang example dito ay mga Pharisees. Alam po natin na mayroong 4 major groups sa kapanahunan ni Jesus Christ, yung mga Sadducees, Pharisees, Essence at saka Zealot, no? Yung mga Zealot. Yung mga Pariseo po, yung mga elite yan. Nandito sila nagmamahal sa temple. Yung mga Pharisees ay sa panahon ng Jesus, yan yung mga matatalino about religious aspects. In fact, sila nga yung most likely correct sa kapanahon na kasi sila nag-aaral ng Torah or Tanakh or the Bible, alam nila yung mga batas. Sila din po yung nag-champion ng synagogue, no? Kaya nga dito sila itong tao na to ay inalis sa synagogue, hindi na siya pwedeng pumasok, no? At yung essence, yung mga nagtatago lamang, yung nag-aantay na lamang sa pagdating ni Jesus Christ. At yung mga zealot, tulad ni Simon the Zealot, sila yung mga sila yung parang mga subversive o yung parang kumukontra sila kasi silang point nila kailangan patayin yung mga may mga kasalanan like idolatry na nagsasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Ganon ang kanilang paniwala. So, ang Pariseo po ay isa sa mga grupo doon na parang lumalabas na tama sila. Pero sa radical na pagpunta ni Jesus Christ, sila po ay hindi tama, no? Kasi si Jesus Christ ay binago na nga niyang sistema ng religious activities like hindi na kayo mag-sacrifice sa temple, ang kalikasan ay hindi na sa pamagitan or hindi naman talaga sa pamagitan ng pagsunod ng batas, pero yun yung paradigm ng mga Pariseo. Kaya nga sabi nila, hindi nila maintindihan na all you have to do is believe on me, on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, which is parang refine ni Pablo yan sa mga epistles niya. Pero dito din ay pinapakita din na very conscious sila about the Sabbath, no? Siguro sinadya talaga ni Jesus Christ. Ang isang katanungan nga ay bakit palaging si Jesus Christ ay nagpapagaling o gumawa ng mga milagro during Sabbath? It's either maraming tao during the Sabbath or talagang sinadya ni Jesus Christ upang ma-trigger talaga yung parang contrast doon sa mga nakasanayan. Kasi dito nga, tinawag nila yung yung bulag at sabi nila, bakit ikaw ay pinagaling? Sino ba yung nagpagaling sa iyo? Tinanong nila. Hindi nga kilala ng tao, sabi naman, pangalawa, prophet, at the same time, sinabi ng Lord. So, dito po ay dahil sa kanilang sabi na, hindi po yan talaga galing sa Diyos si Jesus Christ. Kasi ang kanilang gusto ay status quo, yung parang gusto nila talaga na nandoon lang, hindi mababago kung yung religious activities. Kasi sila ang namumuno doon, yung mga Pariseo sa panahon na nila. So, dito ay tinanong nila yung magulang. Sabi ng magulang, hindi ko namin alam kung sino nagpagaling, pero alam namin, ang bulag siya since birth. Tanungin niyo siya kasi takot sila na matanggal sila sa synagogue. Kasi sabi dito sa 22, his parents said these things because they feared the Jews. For the Jews had agreed already that if anyone confessed that he was Christ, he would be put out of the synagogue. Kaya
natakot yung nanay at sinabi lang tanungin mo yung may karamdaman na siya naman ang nagpagaling. Tinanong ulit nila at nagalit ngayon yung mga Pariseo, kaya tinanggal nila sa synagogue. Hindi na ito pwedeng pumasok. So dito na ngayon tayo pupasok. Jesus heard that they had cast him out. So alam ni Jesus na itong bulag na since birth na pinagaling niya ay kinast out na, hindi na pwedeng pumasok sa templo o pumasok sa mga sinagoga. Kaya sinabi niya, Jesus heard that he had cast him out, and when he had found him, he said to him, "Do you believe in the Son of God?" So sabi ni Jesus Christ, "Do you believe in the Son of God?" This question is very parang radical ito. Kasi unang-una, pag sinabi mo, I am the Son of God, parang sinabi mo na I am God yan sa kanila. Punishable by death yan. Kasi sabi nga dito sa John 19:7, sabi sa John 19:7, nung nag-usap na si Pilate at saka yung mga Pariseo, Jews, sabi dito, nung nahuli na si Jesus sa 19 verse 7, the Jews answered him, "We have a law, and according to our law, he ought to die because he made himself the Son of God." So, sa kanilang kapanahunan, pag sinabi mong Son of God ka, hindi ito ordinary, punishable by death. Ito kasi meron daw silang batas na pag sinabi kang ako ang Son of God, ay blasphemous sa kanila yan. Parang sinabi mo na, parang ang kanilang intindi dyan ay, I am the Son of God, I am by nature the Son, the God, no? Kaya nga, talagang sinabi na kay Pontius Pilate na may batas kami na dapat batuhin ito hanggang kamatayan or kailangan mamatay ito kasi sinabi niyang Son of God. Blasphemous sa kanila yan. So, dito po ay dapat natin titingnan, what is the Son of God? Ang Son of God po ay hindi po ordinaryong ito. By the way, ang Son of God po ay this is not biological son, no? Kasi mayroon pong iba nagtuturo na ang God the Father daw ay nanganak at bigaten, no? Sabi nila biological. Hindi po ito biological. Hindi po nauna ang God the Father kay Jesus Christ. They existed the same time. At the same time, wala nga sila, hindi nga natin malaman. In the beginning, nandun na yung God. Si Jesus Christ, si God the Father at the Holy Spirit nandun na. So this is not about biological son. This is about relational son. Kasi ang pagsabi dito ni God sa Psalm 2:7, sabi na, I will declare the decree, the Lord had said to me, you are my son, today I have begotten you. So during the time na nag-usap sila, hindi ipinanganak si Jesus. Although narami dito sa begotten, kasi we believe in the Trinity na one God but three persons na they are co-eternal, co-equal and co-nature. They existed ng the same time, pare-parehas lang. Walang nauna po doon sa tatlo na yan. So sinabi, I will declare the decree the Lord had said to me, you are my son, today I have begotten you. Ibig sabihin nun, nagkaroon sila ng ang tawag na relationship, so that mapapakita sa mga tao na ipapadala niya ang kanyang son. Meron lang akong babasahin dito sa Philemon, kasi mayroon ditong word na begotten, no? Kasi sabi, what is begotten? Sabi dito sa Philemon, ang Philemon po ay isang sulat ni Pablo kay Philemon na amo ni Onesimus. At sabi dito sa verse 10, kasi nag-appeal si Pablo dito kay Philemon, natanggapin ito si Onesimus na dati niyang slave na parang naglayas, no? Siguro may mga kasalanan ito kay Philemon. Sabi ni Paul dito kay Philemon, I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains, who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. Sabi ni Paul, I appeal to you, Philemon, for my son. Tinawag ni Paul si Onesimus na son, whom I have begotten while in my chains. Kasi alam po natin, si Pablo po ay na kulong at ito nga si Onesimus ang isang nag-alaga sa kanya.
During that time na magkasama sila, nagkaroon sila ng Bible study at na born again ito si Onesimus, kaya sinabi, whom I have begotten while in my chains. So ibig sabihin po dito, hindi naman pinanganak ni Paul si Onesimus, kundi I have begotten in my chain during that time na kami ay nag-Bible study. So hindi po natin pwedeng sabihin na ipinanganak, no? Son of God is just a relationship, not a biological, no? Kasi yung Trinity nga, they are co-equal, co-eternal, ibig sabihin they existed in the eternity past, no? The Son, the Father, and the Holy Spirit. So sinabi ni Jesus Christ, I am, sabi na, he answered and said, who is si Lord? Sabi ng bulag, sino si Lord? That I may believe in Him. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. And Jesus said to him, you have both seen Him, and it is He who is talking with you. So sinabi ni Jesus Christ, tinanong mo kung sino yung Son of God? Ako yun na iyong nakipag-usap sa'yo. Ang 38 na napakaganda din, then he said, Lord, I believe. And he worshiped Him. So yung tao po na since birth na bulag na pinagaling ni Jesus Christ, so sinabi niya, do you believe in the Son of God? Tinanong, who is si Lord that I may believe? And Jesus said to him, you have both seen Him, and it is He who is talking with you. And he said, Lord, I believe, and he worshiped Him. Wala pong ginawa si Jesus dito na huwag mo i-worship. Alam po natin, only God can be worshipped. Kaya alam po natin si Jesus Christ ay hindi siya, pag worship siya, hindi siya kumaayaw, no? Kaya nga dito, and he said, Lord, I believe that you're the Son of God. You're God, no? By nature. Kasi nga, panisable nga sa kanila yon. Sa 9:12 ng John, pag sinabi mong Son of God, mayroon silang batas na punishable by death yan. Pero radical talaga ang paggagawa ni Jesus Christ kasi ang purpose nga niya dito na i-represent niya yung God. Siya yung God na nagkatawang tao. And Jesus said, no, ito na ngayon, for judgment I have come into this world, and those who do not see me see, and those who may see may be made blind. So, kasi si Jesus Christ ay unang-una, ang comprehensible input po siya. Ang ibig sabihin ng comprehensible input, dapat maintindihan na makausap niya pag nagsasalita siya. So, unang-una, binigyan muna na ng physical sight. No? Kasi parang ano mo muna, kasi hindi maintindihan ito pag nag-uusap ka agad si Jesus Christ ng spiritual na mga bagay. Sabi nga niya kay Nicodemus, ikaw pa naman ang leader ng mga religious leaders dito, kasi si Nicodemus nung kwentuhan about born again, hindi maintindihan ni Nicodemus, sabi niya, paano na lang yan kung magkukwento ako ng mga spiritual na bagay, hindi mo nga maintindihan itong mga literal o mga physical na bagay. So si Jesus Christ, ang kanyang comprehensible input, papagalingin niyo muna para mayroong parang starting na, itong tao na to hindi nakakita since birth, ngayon pinagaling ko siya, makakita na siya. Ngayon, inuusig no or tinatawag sa sinagogue, kinu-question no kung sino nga ang nagpagaling sa kanya, at tinabi niyo pa nga na ako ay hindi talaga galing sa God, pero sabi ng tao, galing ako ng God. Pero ang purpose dito, pinakita ni Jesus Christ na kaya niya magpagaling ng isang physical na bulag, kaya din niya magpagaling ng spiritual na bulag. So, I hope na maintindihan natin ito. Sabi niya, for judgment, I have come into this world. No? Kasi alam po natin, ang ating premise po ay hindi kayang buksan ng tao ang kanyang sariling mga mata. We're dead on our trespasses and sins. Sabi nga ng Ephesians 2:1, I made you alive. No? Quickened you and made you alive. So only God can make us alive spiritually. No? The spirit, yun lang ang nag-gives life. The flesh profits nothing. Sa John 6:63, the flesh profits nothing, only the spirit can give life. So, for judgment I have come into this world, and those who do not see may see. No? Ang hindi nakakakita, kaya kong pagalingin, makakita na ng spiritual bagay. And those who see may made blind. No? So, mga nagkukunyaring nakakakita, pinapatamaan niya dito yung mga Pariseo na nagkukunyaring alam nila, pero hindi naman talaga nila alam.
although kabisado nila yung mga batas, kabisado nila yung Tanakh, yung Old Testament, Bible, hindi nila alam na sino talaga ang kaligtasan. Ito ngayon ang sabi ng mga Pariseo. Then some of the Pharisees who were with him heard these words and said to him, "Are we also blind? Are we blind also?" So rhetorical question na parang sarcastic na, oh, Jesus or kung sino ka man, sabi nila. Kami rin ba ay bulag? Kasi mayabang itong mga ibang Pariseo na to. Nakala nila silang expert on the law. Alam na nila kaagad ang mga tungkol sa mga espiritual na bagay. Kasi si Jesus Christ nga ang radical nga na binago niya ang paradigm. Radical ang kanyang pagpuntad, ang kanyang mga idea or talaga namang babaguhin ni Jesus Christ ang paraan ng Judaism. Kasi ang Judaism lang naman ay parang tutor lang yan eh. Tutor lang. The law is just a tutor na nagpe-preserve sa dadaanan ng Messiah, doon ipapadaan yung oracle, doon ibibigay yung scriptures, para lang magamit itong mga Israel. Pero hindi talaga nila maintindihan ng spiritual na mga bagay. So sabi ni Jesus Christ, Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin. But now you say, we see, therefore your sin remains." So ibig sabihin, your sin remains. Nung kayo ay bulag o nakakita, you have a sin kasi all have sinned and fall short of the glory of God. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, sinabi niyo nga nakakita kayo, nagkukunyari kayo kasi ang mga Pariseo po, sila yung pinakamalapit out of the four na sila yung nag-aaral talaga ng Torah, die hard sila doon sa pag-aaral, kabisado nila yon, sila yung mga scribe, sila yung mga nagta-translate o naglilipat ng mga scriptures, ingat-ingat sila. Hindi nila maintindihan si Jesus Christ. At sarcastic yung kanilang pagkatanong dito, rhetorical question na sarcastic na sabi, "Are we blind also?" Pero sinagot ni Jesus Christ na who is the Word of God talaga. Hindi natin ito mapagkaila na si Jesus Christ talaga is the Word of God. Kasi sabi nga sa John 1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Sabi sa John 1:14, "And the Word became flesh, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." So sabi sa Hebrews 1:3 na He is the exact representation of God talaga in a bodily form nga lang. Kailangan lang ma-shield yung glory ng God sa body ng man in Jesus Christ kasi kung wala pong shield yung glory, ang sino mang tao makalapit doon, mamamatay kasi yun po ay very holy nga yung God na walang makalapit sa kanya ng kasalanan. So na-shield lang ng body ni Jesus Christ para talaga hindi mamamatay yung mga tao kasi God nga si Jesus Christ na nagkatawang tao. Pero dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi, "If you were blind, you would have no sin. But now you say, we see, therefore your sin remains." Tayong lahat ay makasalanan. At kung tayo makukunyari na nakakilala na natin si Jesus Christ at hindi naman talaga natin nakikilala, our sin will remain. Kasi all of us are sinners at matatanggal lamang yung sin na yan if we believe on the Lord Jesus Christ. Kasi nga siya nga yung righteousness, yung perfect righteousness nga ni Jesus Christ, yung kanyang result ng kanyang active obedience na sinunod niya lahat ng mga utos ng God. Kasi sabi nga niya sa Matthew 5:17, "I did not come to destroy the law and the prophets," meaning yung mga nakasulat sa Tanakh or the Hebrew Bible or the Old Testament, "but I have come to fulfill it." So siya yung lahat na sumunod nun. Kailangan niya mag-perfect kasi isa nga doon kailangan niya magpa-baptize kasi kasama yan sa kanilang dapat gawin. Siya lamang ang mayroong perfect righteousness, sinless siya. So, "For God made Him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God in Him." Paano tayo magiging righteous? Paano tayo magiging just? Ang ibig sabihin ng just ay walang kasalanan. Paano tayo maging walang kasalanan? Paano tayo magiging walang kasalanan is all we have to do is believe on the Lord Jesus Christ. At kung ma-regenerate tayo, ang lahat ng kanyang righteousness ay ipapasa o i-impute o ilalagay sa ating mga records.
At the same time, ang ating lahat ng mga kasalanan ay ibibigay sa Kanya, at doon nga sa krus ay doon siya napalo at naparusahan ng ating mga kasalanan. So sabi niya dito, kung hindi kayo maniniwala sa akin, mag-remain kayo na nagkukunyari kayo, you will still be on your sins. Sabi nga niya na you will die on your sin. Yung kinumpran sila ng para sa iyo. You will die in your sin. Ibig sabihin na, you will die physically because the result of the wages of sin is death. We already died spiritually. Ang ating spiritual na kalagayan, namatay na. We will die physically. Mamamatay tayo, hindi natin alam, no? By old age or by accident. Kasi yun nga ang purpose, yun nga ang pinaka-ultimate na mangyari talaga sa tao, mamamatay. At the same time, we will die eternally if we will not be reconciled with God. We will die eternally and will be thrown into the lake of fire. Sabi nga, those who are not written in the book of life are thrown in the lake of fire. Kailangan maisulat or masulat yung mga pangalan natin sa libro ng buhay upang tayo po ay hindi mapapahamak at tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito po ay pinakita na tayong ang purpose dito ay, ang unang objective na dito ay i-present natin yung account about Jesus Christ, na si Jesus Christ talaga ay totoo yan, nag-exist siya 2,000 years ago, siya ay God na nag-incarnate at marami siyang ginawa. Ang purpose ng kanyang ginawa, katulad ng kanyang pagpapagaling sa bulag since birth ng tao dito, upang maipahayag niya ang kanyang mission dito, na siya ang talagang Son of God. And by believing, you will have eternal life. So dito po sa John 20, sabi nito, these are not written, sabi na, lahat ay isinulat ito, no? So that we believe that Jesus Christ is the Lord, and by believing we have eternal life. Yan ang pinaka-objective ni John, na isinulat itong mga miracles na to. Hindi lahat ng mga miracles isinulat, kasi hindi lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ, kasi sabi nga ni John, kung isusulat yan, hindi magkasya ang mga ang mga libro, no? Sa hindi masusulat lahat, hindi kaya yan, no? But mayroon lang mga specific na mga accounts ni Jesus Christ na isulat upang we have to believe that Jesus Christ is Christ and is the Son of God, and by believing we have eternal life. That is the objective of our Bible study. Hindi to para ito ang objective natin, ay ipinakita talaga natin na si Jesus Christ lamang ang ating kaligtasan. At kung malaman natin na tayo makasalanan, siyempre yan ang objective ng banal na espiritu, na igawin tayong malaman natin ng tayo makasalanan, mabuksan ang ating spiritual na eye, true vision yan At hindi tayo maninatili doon sa blindness. Kailangan natin magsisi sa kasalanan, at we will believe that we are saved from the penalty of sin, na tayo mapapunta doon sa impyerno. We also believe that we are saved from the power of sin, na mayroon na tayong new nature. At we have to repent, no? Kailangan natin mag-repent sa ating mga kasalanan and obey the commandments of God, not in the purpose of salvation, because we're already saved when we believe in the Lord Jesus Christ, para lang maipakita sa atin din na talagang ako ba ay ligtas sa pamagitan ng mga fruits ng aking Spirit of the Holy Spirit, at makita ang aking buhay. Also, to glorify God. Yun ang purpose doon. So, balik natin, what is the gospel? The gospel is about the work and person of Jesus Christ, na siya lamang ang ating kaligtasan, and we have to believe in Him. Sabi nga niya, there is no salvation in no other, for there is no name under heaven given to men in which we will be saved. Yan lang ang pangalan ni Jesus Christ. At sabi niya, I am the way, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So yan po ang mensahe sa umagang ito. I hope na we're not in the blindness spiritual, but we have the true vision na talagang tayo makasalanan at tayo ay maligtas lamang sa pamagitan ni Jesus Christ. At magpapasalamat tayo kung nabuksan na po ang ating puso't isipan, na inaintindihan natin na tayo po ay niligtas ng ating Panginoong
Panginoong Jesus na si Jesus Christ. Let us pray mga kapatid, mga partners sa tennis, and I hope na makapag-discuss din tayo mamaya after this message. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, muli kaming nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin na magamit itong sitwasyon na to, ang online Bible study, upang makarinig po ang ibang mga tao, lalo sa mga partners sa tennis court, ng iyong magandang balita ng kaligtasan na ikaw ay pinadala ng iyong Ama dito sa lupa upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. And all we have to do is believe on you, Lord. At kami, Lord, ay handang sumunod sa iyo. I will abandon ourselves. Abandon, at sabi nga, you have to abandon or parang iwanan ang lahat at lumapit sa iyo at sumunod sa iyo. Salamat mo, Lord, sa mga salita. At kung mayroon dito pa, Lord, na hindi pa po, Lord, nabuksan ang kanyang spiritual na pag-iisip, spiritual mind, ay pinapanalangin din po namin, Lord, na bigyan mo kami or siya ng awa katulad din po ng ibinigay mo sa amin. Salamat muli, Lord, at dalangin namin, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless po.